Final notice na po ito, Ma'am Santos. Kung hindi po mababayaran ang balance bago matapos ang linggo, we will have to discontinue and transfer your mother. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ng telepono ay parang mga piraso ng yelo na tumutusok sa puso ni Araceli. Nanigas siya sa kinatatayuan, hawak ang cellphone na tila iyon na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang pagbagsak. Message po. Gagawa po ako ng paraan, halos pabulong niyang sagot, bago pinatay ang tawag. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan ang tahimik na pag-agos nito sa kanyang mga pisngi. Nasa maliit na kusina siya ng kanilang inuupahang apartment. Ang amoy na nilulutong sinangag kaninang umaga ay nanunuot pa rin sa hangin, ngunit para kay Ara, ang mundo niya ay walang amoy, walang kulay. Tanging ang boses ng babae mula sa billing department ng ospital ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Final notice. Transfer your mother. Parang piniga ang puso niya. Ang kanyang ina, ang nag-iisa niyang pamilya, ay nakikipaglaban sa sakit sa loob ng ospital. At siya, bilang anak, ay nabibigo. Ang sahod niya bilang isang regular na nurse sa isang maliit na klinika ay sapat lang para sa kanilang araw-araw na gastusin at sa upa. Ang bayarin sa ospital ay isang halimaw na unti-unting lumalamon sa lahat ng kanilang naipon. Napatingin siya sa litrato ng kanyang ina na nakadikit sa ref, nakangiti ito, malusog at masigla. Bago pa mangyari ang lahat ng ito. Pangako, nanay. Gagaling ka. Gagawan ko ng paraan. Sa gitna ng kanyang pagluha, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang hindi sagutin, sa pag-aakalang baka taga-ospital na naman ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello, mahinang sabi niya. Is this Edith Araceli Santos? Isang malalim at profesional na boses ng lalaki ang sumagot. Yes, speaking. Good morning. I am attorney David Reyes, the legal counsel for the Del Marco family. Del Marco. Kumunot ang noo ni Ara. Ang pangalang iyon ay pamilyar, isang pangalan na kasing kahulugan ng kapangyarihan at kayamanan. Nababasa sa mga dyaryo, napapanood sa balita. I got your number from a recommendation. I understand you are a registered nurse. We have an urgent and highly confidential job offer for you, diretsong sabi ng abogado. Biglang tumibok ng malakas ang dibdib ni Ara. Ano pong klaseng trabaho? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. We need private nurse for a family member. The patient can be difficult. Very difficult. That's Eva. The previous 5 nurses quit. 5 nurse na ang umayaw. Isang malaking pulang bandera iyon, ngunit hindi iyon ang narinig ng desperadong puso ni Ara. Ang narinig niya ay urgent. The job requires you to stay in the Del Marco Rest House in Tagaytay, 24 paghahati 7. It will be demanding. But the compensation is significant. Gaano po kalaki, sir? Tanong ni Ara, halos hindi na humihinga. 200,000 pesos a month. All expenses paid. Halos mabitawan ni Ara ang cellphone. 200,000. Higit pa iyon sa 10 beses ng kasalukuyan niyang sahod. Sapat na iyon para bayaran ang ospital, para sa mga gamot ni nanay, para sa lahat. Para itong isang panaginip. Isang sagot sa kanyang mga dasal. The patient is Dean Marco Del Marco, dagdag ng abogado, na tila binibigyan siya ng babala. He was in an accident. He requires intensive physical and emotional care. As I said, he is not an easy man to handle. The decision is yours, Yuma Santos. We need someone to start immediately. As in, today. Hindi na nag-isip pa si Ara. Ang imahe ng kanyang ina sa ospital ang nagtulak sa kanya. Ang boses mula sa billing department ang nagbigay ng kanyang sagot. Tinatanggap ko po, sabi niya, buo ang loob. Wala na siyang ibang pagpipilian. Makalipas ang ilang oras, sakay na si Ara sa isang itim na luxury van na ipinadala ni Atty. Reyes. Isang maliit na maleta lang ang dala niya, naglalaman ng ilang damit at ng litrato ng kanyang ina. Habang paakyat ang sasakyan sa malamig na daan ng Tagaytay, hindi niya mapigilang mamangha at kabahan ng sabay.
Ang hangin ay lumalamig. Ang mga puno ay naglalakihan. At ang mga bahay na nadadaanan nila ay tila mga palasyo. Maya-maya pa, pumasok ang van sa isang dambuhalang gate na may nakaukit na Del Marco. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang bahay. Isa itong mansyon. Napapaligiran ng malawak at perpektong hardin na may tanawin ng buong Taal Volcano. Maganda ito, ngunit may dala itong lungkot. Masyadong malaki, masyadong tahimik. Isang matandang babae na may istriktong mukha at nakaunipormeng itim at puti ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ako si Manang Elida, ang head housekeeper. Sumunod ka sa akin. Walang ngiti, walang anumang init sa boses nito. Tumango lang si Ara at sumunod sa loob. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga muebles ay mukhang antigo at mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya. Ngunit ang buong lugar ay nababalot sa isang kakaibang lamig at dilim, kahit na maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Nasa kwarto niya si Sir Marco, sabi ni Manang Elida habang huminto sila sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Huwag mo siyang kakausapin maliban kung kinausap ka niya. At anuman ang mangyari, huwag mo siyang personalin. Tumango si Ara, lalong bumibigat ang dibdib sa kaba. Kumatok si Manang Elida bago marahang binuksan ang pinto. Ang silid ay malawak pero halos walang liwanag na pumapasok. Ang makakapal na kurtina ay nakasara. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa tabi. Amoy gamot at kalungkutan. Sa gitna ng silid, malapit sa bintana, ay may isang wheelchair. Nakatalikod dito sa kanila. Nakaupo doon ang isang lalaki, nakatingin sa labas, isang madilim na anino lamang. Sir Marco, magalang na sabi ni Manang Elida. Narito na po ang bago ninyong nurse. Si Inez Araceli Santos. Hindi gumalaw ang lalaki. Hindi umimik. Nananatiling nakatingin sa labas. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Naglakas loob siyang humakbang. Good afternoon po, Sir Marco. Ako po si Ara. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang mukha ng halimaw na binabantayan ng mansyon. Gwapo siya, hindi maipagkakaila. Perpekto ang hugis ng kanyang mukha, matangos ang ilong, at makapal ang mga kilay. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay walang buhay. Malamig. Puno ng galit at pait na hindi kayang itago ng kahit anong kagwapuhan. Tinitigan siya ni Marco mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi na nakakapit sa kanyang mamahaling sahig. Isang basong tubig, utos niya, ang boses ay magaspang at walang emosyon. Agad na kumilos si Ara. Kumuha siya ng baso at pitsel ang tubig mula sa isang side table at maingat na nagsalin. Inabot niya ito kay Marco. Tiningnan lang ni Marco ang baso. At sa isang kilos na sinadya at puno ng pang-iinsulto, sinagi niya ang kamay ni Ara. Bumagsak ang baso sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso. Ang tubig ay kumalat sa marmol. Nanlaki ang mga mata ni Ara sa gulat. Tumingin sa kanya si Marco, isang maliit at mapanuyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Pulutin mo, utos niya, ang boses ay mas malamig pa kaysa sa hangin ng Tagaytay. Bawat piraso. Nakatayo lang doon si Ara. Hindi makagalaw, ang puso niya ay dumadagundong sa takot at kahihiyan. Tumingin siya kay Manang Elida, na nanatiling walang reaksyon sa gilid, tila sanay na sa ganitong eksena. Nang ibalik niya ang tingin kay Marco, ang malamig nitong mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya, naghihintay, hinahamon siya. Dahan-dahan, lumuhod si Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisimulan niyang pulutin ang bawat bubog, nararamdaman ang bawat matalim na tingin ng lalaking nasa kanyang harapan. Umalis si Manang Elida at isinara ang pinto, iniwan silang dalawa sa madilim at tahimik na silid. Nang matapos pulutin ni Ara ang huling piraso, tumayo siya at humarap sa matandang housekeeper na naghihintay sa labas ng pinto. Tahimik nitong kinuha ang basurahan na puno ng bubog. Tiningnan ni Manang Elida si Ara ng diretso sa mata, ang mukha ay seryoso pa rin. Kaya mo ba, Hisha? Tanong nito, ang boses ay walang bahid ng awa. O aatras ka na ngayon pa lang? Ang tanong ni Manang Elida ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kaya mo ba? O aatras ka na? Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ng bagong nurse.
Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito, ang paglunok nito ng laway. Hinihintay niya itong tumalikod, umiyak, at tumakbo palabas ng kanyang silid, tulad ng 5 pang nauna dito. Iyon ang gusto niya. Iyon ang kailangan niya. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Araceli Santos. Huminga ito ng malalim, at sa isang iglap, ang pag-aalinlangan sa mukha nito ay napalitan ng isang klaseng determinasyon na kinamuhian ni Marco. Tumingin ito ng diretsyo kay Manang Elida. Kaya ko po, sagot nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. Isang tinik na naman ang bumaon sa puso ni Marco. Galit. Inis. Bakit ayaw niyang umalis? Hindi ba niya nakikita na hindi siya gusto rito? Isinara ni Manang Elida ang pinto, at muli silang dalawa na lang ang naiwan. Nanatiling nakatayo ang babae sa gitna ng silid, naghihintay ng susunod niyang utos. Isang aso na naghihintay sa amo. Kinamuhian niya ang itsura nito. Kinamuhian niya ang awa na nakikita niya sa mga mata nito. Oras na para sa physical therapy mo, sir, sabi nito. Ayoko, mabilis niyang sagot. Pero kailangan po. Sabi ni Achoy. Reyes T. Wala akong pakialam sa sinabi ni David, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. At lalong wala akong pakialam sa sasabihin mo. Lumabas ka. Hindi ito natinag. Sa halip, lumapit ito at kinuha ang listahan ng mga ehersisyo na iniwan ng therapist. Kahit yung mga simpleng leg lifting lang po, sir. Para hindi manghina ang mga muscle nyo. Sinabi ng ayoko. Ngunit hindi ito nakinig. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang wheelchair, ang mga kamay ay handang-handa na hawakan ang kanyang mga binti. Ang mga binti niyang walang silbi. Ang mga binti niyang simbolo ng kanyang kahinaan. Huwag mo akong hahawakan, mariin niyang utos, ang boses ay puno ng pagbabanta. Napatigil ito. Tumingala ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala ang takot na inaasahan niya. Ang nandoon ay pangunawa. At mas lalo niya iyong kinamuhian. Hindi po kita sasaktan, Sir Marco, sabi nito sa mahinang boses. Ang bawat oras kasama ang babaeng ito ay isang uri ng pagpapahirap. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Marco ang lahat para paalisin ito. Tinatabig niya ang pagkaing sinusubo nito sa kanya. Itinatapon niya ang mga librong sinusubukan nitong basahin para sa kanya. Nagkukulong siya sa banyo ng matagal. Ngunit si Araceli ay hindi umaalis. Tahimik lang itong naglilinis. Tahimik na naghihintay. Ang kanyang presensya ay isang palagiang paalala ng kanyang kalagayan, isang bihag sa sarili niyang katawan, sa sarili niyang bahay. Isang gabi, habang hinahanda ni Ara ang hapunan niya sa isang tray, sinadya niyang ibuhos ang sabaw sa sahig. Ano ba iyan? Tanga ka ba? Sigaw niya, kahit alam niyang siya ang may gawa. Pati simpleng pagdadala ng pagkain, hindi mo magawa ng tama. Napayuko ito, hindi sumasagot. Kumuha lang ito ng basahan at tahimik na pinunasan ang sahig. Habang nakaluhod ito, napansin ni Marco ang itsura nito. Simple lang ang suot, isang lumang t-shirt at pantalon. Payat ito at may bahid ng pagod sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa paraan ng kanyang pagkilos, sa paraan ng kanyang pag-aalaga, may isang bagay na pamilyar. May isang bagay na nagpapaalala sa kanyang ina. Ang alaala ay sumalakay sa kanya na parang alon, isang mainit na yakap, isang malambing na boses na kumakanta ng oyay. Napapikit siya ng mariin, pilit winawaksi ang imahe. Ang kahinaan ay isang sakit. Ang pagmamahal ay lason. Natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Umalis ka na, sabi niya, mas mahina na ngayon ang boses. Iwan mo na ako. Tumayo si Ara, hawak ang maruming basahan. Hindi po pwede, sir. Trabaho ko po ito. Pera lang ang habol mo, akusa niya. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kislap ng sakit sa mga mata nito. Opo, sagot nito, at nagulat si Marco sa kanyang pag-amin. Kailangan ko po ng pera. May sakit po ang nanay ko. Kaya gagawin ko po ang lahat para manatili sa trabahong ito. Kahit na araw-araw niyo pa akong sigawan o ipahiya. Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Isang sagot na puno ng katotohanan at dignidad. Ang galit niya ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan.
Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik niyang tinapos ang natitirang pagkain sa tray. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Ang mga imahe ng aksidente ay muling bumabagabag sa kanyang isipan. Isang malakas na ilaw ng sasakyan. Ang nakakabinging tunog ng mga preno. Isang sigaw. Isang sigaw ng babae. Isabel? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang isipan, kasama ang pamilyar na sakit ng pagkakanulo. Ang kanyang fiancé. Ang babaeng dapat niyang pakasalan. Ang babaeng iniwan siya matapos ang aksidente, nang malaman nitong hindi na siya makakalakad pa. Napabangon siya, basang-basa ng pawis. Ang sakit sa kanyang mga binti ay naroon na naman, ngunit mas matindi ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Isang sakit na dulot ng alaala, ng galit, ng pag-iisa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sir Marco. Ang boses ni Ara. Nakatayo ito sa may pintuan, bakas ang pag-aalala sa mukha. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya, ang boses ay naging isang ungol ng hayop na sugatan. Sinabi ko bang pumasok ka? Ngunit sa halip na matakot at umatras, pumasok ito sa loob at isinara ang pinto sa likuran. Narinig ko po kayong sumigaw, mahinahon nitong sabi. Lumabas ka. Hindi ito gumalaw. Naglakad ito palapit sa kanya, at ang tanging nagawa ni Marco ay umatras sa headboard ng kama, na parang isang batang takot sa dilim. Umabot siya sa switch ng ilaw sa tabi ng kama at binuksan ito. Sa biglaang liwanag, nakita niya ang takot sa mukha ni Marco. Hindi galit. Hindi pagkasuklam. Purong, dalisay na takot. Huminga siya ng malalim, ang puso niya ay kumikirot sa loob ng dibdib ni Marco. Hindi ito natakot. Hindi ito tumakbo. Sa halip, ang babaeng ito, ang estrangherang ito na ilang araw pa lang niyang kilala, ay humakbang palapit, na para bang ang sigaw niya ay isang paanyaya at hindi isang pagtataboy. Ayos lang po ba kayo? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na lalong nagpaalab sa galit sa loob niya. Huwag kang lumapit, babala niya. Pero huli na ang lahat. Nakalapit na ito sa gilid ng kanyang kama. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay nasusukol siya, sinisikil. Ang mga pader ng kanyang silid, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ay unti-unting gumuho. Bakit? Bakit hindi siya natatakot sa kanya? Ang lahat ay natatakot sa kanya. Dapat siyang katakutan. Iyon na lang ang natitirang kapangyarihan sa kanya. Sa isang iglap, sa pag-akyat ng galit at takot sa kanyang sistema, ginawa niya ang tanging alam niyang gawin para itaboy ang lahat. Ginawa niya ang ginagawa ng isang sugatang hayop kapag ito'y nakukulong. Umatake siya. Inabot niya ang braso ng babae at hinawakan ito ng mahigpit. Narinig niya ang bahagyang paghinga nito dahil sa gulat, ngunit hindi niya binitawan. Kailangan niyang iparamdam dito ang kanyang lakas, ang kanyang galit. Kailangan niyang makita ang takot sa mga mata nito. Anong ginagawa mo dito? Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, ang boses ay magaspang dahil sa panaginip at pagkasuklam. Ngunit habang nakatitig siya sa nagulat na mukha ni Ara, ang nakita niya ay hindi ang takot na kanyang inaasahan. May gulat. Pero sa ilalim yon, sa likod ng malalaki at bilugang mga mata nito, ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa. Isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso, kaysa sa anumang sigaw o pagmamakaawa. Nakita niya ang awa. Ang pag-aalala. Ang dalisay na pag-unawa. At sa isang iglap, ang lahat ng lakas na ipinapakita niya ay gumuho. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa braso nito ay bahagyang lumuwag. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago, isang bagay na kinasusuklaman niyang ipakita kaninuman. Takot. Isang hubad at lantad na takot ng isang taong nawala ng lahat. Naramdaman ni Ara ang pagbabago sa hawak ni Marco. Ang kaninang parang bakal na pagkakahawak ay tila naging kamay na ng isang taong nalulunod, kumakapit para sa kanyang buhay. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa nagbabagang galit patungo sa nanlalamig na sindak. Hindi siya nagsalita. Hindi siya pumalag. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang malayang kamay at marahang ipinatong sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanyang braso. Ang gesto ay simple lang,
ngunit para kay Marco, para itong isang kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. Ang init mula sa palad ni Ara ay tumago sa lamig ng kanyang balat, isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Ilang buwan na siyang nabubuhay sa isang mundong malamig at madilim, kung saan ang bawat haplos ay klinikal at ang bawat boses ay puno ng propesyonal na distansya o, mas malala pa, ng nakakainsultong awa. Ngunit ang init na ito iba ito. Hindi ito awa. Ito ay presensya. Isang tahimik na pagsasabi na, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Dahil sa isang simpleng haplos, ang lahat ng pader na maingat niyang itinayo sa paligid niya ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang halimaw na nagkukubli sa dilim ay biglang naging isang batang lalaki na takot at naliligaw. Binitiwan niya ang braso ni Ara na para siyang napaso. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin, itinuon sa madilim na bintana sa kanyang harapan, ayaw ipakita ang kahinaan na alam niyang nakikita na nito sa kanyang mga mata. Narinig niya ang marahang pag-upo ni Ara sa gilid ng kama, hindi masyadong malapit para maging banta, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Hindi ito ang karaniwang mabigat at nakakabinging katahimikan na sanay na si Marco. Ito ay isang katahimikan na may kasamang pag-intindi, isang espasyo kung saan hindi siya kailangang magpanggap. Masamang panaginip lang po yun, sir. Sa wakas ay basag ni Ara sa katahimikan, ang boses ay kasing lambing ng bulak. Tapos na po. Hindi sumagot si Marco. Nanatili siyang nakatingin sa bintana, sa sarili niyang refleksyon na nakikita niya sa madilim na salamin, isang taong lumpo, isang anino ng dati niyang sarili. Gusto niyo po ng tubig? Mahinang tanong ni Ara. Ang simpleng tanong na iyon ay nagbalik kay Marco sa unang araw nila. Sa basag na baso. Sa intensyon niyang ipahiya ito. Ngayon, inaalok na naman siya nito ng tubig, na para bang walang nangyari, na para bang hindi siya ang halimaw na nagtangkang saktan ito kanina lang. Umiling siya, hindi pa rin makatingin dito. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagkahiya, pagsisisi, o baka naman pasasalamat. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ara na ulit ang bumasag dito. Alam niyo po, yung nanay ko kapag binabangungot siya, kinakantahan ko siya. Sabi nito, ang boses ay parang isang kwento sa isang gabi ng tag-ulan. Sabi niya, yung mga kanta daw, tinataboy yung masasamang panaginip. Napakunot ang noo ni Marco. Ano ang sinasabi ng babaeng ito? Inaasahan niyang aalis na ito, iiwan siya sa kanyang miserableng kalagayan. Pero hindi. Nanatili ito. At sa halip na tanungin siya tungkol sa kanyang panaginip o piliting uminom ng gamot, nag-alok ito ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kama, at nang sumulyap siya, nakita niyang inayos nito ang kumot na bumagsak sa kanyang paanan. Ang paggalaw nito ay maingat, magalang. Hindi ako bata, malamig niyang sagot, isang huling pagtatangka na bawiin ang kanyang matigas na depensa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Isang ngiti na hindi nakita ni Marco, ngunit naramdaman niya sa tono ng boses nito. Alam ko po, sagot nito. Pero pareho lang naman po yun, hindi ba? Bata man o matanda, lahat tayo natatakot sa dilim. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng direkta. Lahat tayo natatakot sa dilim. At siya, si Marco del Marco, ang makapangyarihang CEO, ang taong kinatatakutan ng lahat sa mundo ng korporasyon, ay takot na takot sa dilim sa loob ng sarili niyang isipan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi siya nakahanap ng isasagot. Wala siyang maapuhap na masasakit na salita. Walang pang-iinsulto. Tanging ang pag-amin sa sarili na totoo ang sinabi nito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ara. Sige po. Dito lang po ako sa labas kung may kailangan kayo, sabi nito at dahan-dahang tumayo. Narinig niya ang mga yabag nito palayo. Ngunit bago pa man ito marating ang pinto, isang salita ang kumawala sa bibig ni Marco nang hindi niya namamalayan. Isang salita na tila may sariling buhay, isang salita na sumuko sa laban. Sandali! Huminto si Ara, ang kamay ay nasa doorknob na. Lumingon ito, naghihintay. Nag-aalangan si Marco. Nagtatalo ang pride at ang pangangailangan sa kanyang isipan. Ngunit ang imahe ng nag-iisang ilaw sa dilim, ang alaala ng init ng palad nito ay mas malakas.
Itinoon niya ang kanyang mga mata sa babaeng nakatayo sa may pinto. Ang tanging liwanag na nagmumula sa hallway ay lumilikha ng isang silhawete sa paligid nito. Bakit ni? Tanong niya, ang boses ay mahina at garalgal. Bakit hindi ka pa umaalis? Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakalutang sa hangin, isang mahinang alinggaw sa malawak na silid. Bakit hindi ka pa umaalis? Nakatayo si Araceli sa may pintuan, ang kamay ay nananatiling nakahawak sa malamig na doorknob. Ang tanong na iyon, na sinabi sa isang boses na hindi na nag-uutos kundi nagtatanong, ay pumigil sa kanyang pag-alis. Hindi ito ang Marco na nakilala niya sa mga nagdaang araw. Hindi ito ang halimaw na nagbasag ng baso o ang tiranong sumisigaw. Ito ay iba. Isang taong sugatan, isang taong nalilito kung bakit may isang estrangherong handang manatili sa gitna ng unos na siya mismo ang gumagawa. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili niyang puso na kumakabog. Dahil trabaho ko po ito, sir, sagot niya, inuulit ang rason na matagal nang nakatanim sa isip niya. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang may nagbago na. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Hindi na lang ito tungkol sa sakit ng kanyang ina. Mayroon ng iba. Isang bagay na hindi pa niya lubos maintindihan. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ito. Nakaupo pa rin si Marco sa kama, ang likod ay nakasandal sa headboard, ang mukha ay bahagyang natatabunan ng dilim. Ngunit sapat ang liwanag mula sa hallway para makita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi na siya nagsalita pa. Marahan niyang isinara ang pinto, pinili na manatili sa labas, binibigyan ito ng espasyo. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya natulog sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng isang upuan at naupo sa tapat ng pinto ni Marco, nakikinig, nagbabantay. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Walang sigaw. Walang pagtataboy. Nang pumasok si Ara sa silid ni Marco dala ang almusal nito, nakita niya itong nakatingin sa bintana. Hindi ito lumingon, ngunit hindi rin siya nito pinaalis. Tahimik niyang inilapag ang tray sa mesa. Kain na po kayo, sir, sabi niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago ito nagsalita. Ilapit mo rito, utos nito, ngunit ang boses ay wala ng talim. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga matatagal na katahimikan. Ang mga utos ay naging mga pakiusap na pilit itinatago sa isang malamig na tono. Nagsimula nang kumain si Marco nang walang reklamo. Pumayag na siyang itulak ni Ara ang kanyang wheelchair papunta sa veranda para makalanghap ng sariwang hangin. Isang hapon, habang nakaupo sila sa veranda at pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng bulkang Taal, nakita ni Ara na nakapikit si Marco, tila ninanamnam ang huling sinag ng araw sa kanyang mukha. May mga librong ipinadala si Atty. Reyes, sabi ni Ara, sinusubukang magsimula ng usapan. Gusto niyo po bang basahan ko kayo? Hindi ito sumagot, kaya kinuha na lang ni Ara ang isang libro at nagsimulang magbasa. Isang nobela tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Pinili niya ito dahil iyon ang paborito ng kanyang ina. Habang nagbabasa siya, paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Marco. Akala niya ay hindi ito nakikinig, ngunit sa isang pagkakataon, nahuli niya itong nakatitig sa kanya, ang mga mata ay malalim at mapanuri, na para bang hindi libro ang pinakikinggan nito, kundi ang mismong tunog ng kanyang boses. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na nag-iwas ng tingin si Marco, isang bahid ng pula ang sumilay sa kanyang mga tainga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Isang kilig. Ang maliliit na pagbabagong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid, napansin niyang pilit inaabot ni Marco ang isang libro sa pinakamataas na shelf ng aparador nito. Sir, ako na po, alok niya. Kaya ko, mariin itong sagot, puno ng pride. Pinilit nitong itulak ang sarili paakyat mula sa wheelchair para maabot ang libro. Ngunit ang kanyang mga braso, na nanghina na dahil sa matagal na hindi pag-ehersisyo, ay bumigay. Nakita ni Ara kung paano nawala ng balance ang wheelchair. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Marco nang maramdaman nitong babagsak siya. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Ara. Sir! Itinulak niya ang sarili sa pagitan ni Marco at ng matigas na sahig. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ni Marco na bumagsak sa kanya. Ang lakas ng impact ay nagpatumba sa kanilang dalawa.
Gumulong sila sa sahig, at nang sila huminto, si Ara ay nasa ilalim, at si Marco ay nasa ibabaw niya. Ang isang braso ay nakatukod sa sahig sa tabi ng kanyang ulo para saluhin ang bigat nito. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang hininga ni Marco ay mainit sa kanyang pisngi. Ang amoy nito, isang pinaghalong mamahaling pabango at sabon, ay biglang bumalot sa kanya. Mula sa ganito kalapit na distansya, nakita niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang mahahabang pilik mata, ang maliit na peklat sa gilid ng kilay nito, ang paraan ng pagtibok ng isang ugat sa liig nito. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang mabilis na paghinga ni Marco. Inaasahan niyang magagalit ito, sisigawan siya dahil sa pagiging pakialamera. Inaasahan niyang itutulak siya nito palayo. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Marco. Nanatili itong nakatitig sa kanya, ang mga mata nito ay hindi na malamig o galit. Sa halip, ang mga ito ay puno ng gulat, ng pagkalito at ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa loob ng mga abo. Ang matigas na panga nito ay bahagyang lumuwag. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang halimaw. Hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay si Marco lang. Isang lalaking nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Isang lalaking nakatingin sa kanya na para bang siya ang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Ang oras ay tila humaba. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Hanggang sa dahan-dahang nagsalita si Marco, ang boses ay halos isang pabulong, magaspang at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya. Bakit ni? Ang isang salita ay binitawan nito na parang isang mabigat na bato. Ang mga mata nito ay hindi humihiwalay sa kanya, tila naghahanap ng sagot hindi lang sa kanyang mga mata, kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bakit ni? Ulit nito, mas mahina pa, na para bang kinakausap nito ang sarili. Ang bigat ng katawan ni Marco sa ibabaw niya ay naging isang paalala ng kanilang kalapitan. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila ay halos nasasalat. Ito ay mali, isang pasyente at isang nurse, ngunit sa sandaling iyon, ang mga titulo ay nawalan ng saysay. Sila ay isang lalaki at isang babae lamang na natagpuan ang isa't isa sa sahig ng isang madilim na silid. Hindi siya makapagsalita. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay titigan din ito pabalik, ang kanyang sariling mga mata ay sumasalamin sa pagkalito at pagtataka na nakikita niya sa mga mata ni Marco. Inaasahan niyang tatapusin ito ang tanong. Bakit mo ako tinulungan? Bakit ka nananatili? Ngunit ang lumabas sa bibig ni Marco ay isang bagay na mas simple, mas personal at mas nakakagulat. Huminga ito ng malalim at sa huling pagkakataon, nagsalita ito, ang boses ay bahagyang nanginginig, isang bulong na para sa kanya lamang. Bakit hindi ka pa umaalis? Ang tanong na iyon ay nanatili sa pagitan nila, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundong nagsisimula ng magtagpo. Bakit hindi ka pa umaalis? Mula sa sahig, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, nakita ni Marco ang sagot sa mga mata ni Araceli. Hindi ito sinabi ng kanyang mga labi, ngunit isinatinig ito ng kanyang mga mata. Isang sagot na hindi niya maintindihan, ngunit isang sagot na nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Agad siyang kumilos, itinukod ang kanyang mga braso para iangat ang sarili palayo dito. Bawat galaw ay isang pakikibaka, ngunit mas matindi ang pakikibaka sa loob niya. Ang kahihiyan, ang pagkalito, ang biglaang pagkailang. Tinulungan siya ni Ara na makabalik sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay nito ay maingat at magalang, ngunit para kay Marco, ang bawat dampi ay nag-iiwan ng bakas na nagliliyab. Mula ng gabing iyon, may isang hindi nakikitang pader ang tuluyang gumuho sa pagitan nila. Hindi na niya ito tinanong kung bakit ito nanatili. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siyang malaman ang sagot. At mas natatakot siya sa katotohanang ayaw na niyang umalis pa ito. Ang mga umaga ni Marco ay hindi na nagsisimula sa galit, kundi sa pag-aabang sa mahinang katok sa pinto at sa malambing na boses na nagsasabing, "Good morning, sir." Isang araw, habang tinutulak siya ni Ara sa malawak na hardin ng mansyon, huminto sila sa tapat ng isang hanay ng mga rosas na alaga ng ina ni Marco noon. Ang mga ito'y namumukadkad, pula at mabango.
Ang gaganda nila, sabi ni Ara, ang mga matay nagniningning. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Maingat niyang inabot ang isang bulaklak, tinitiis ang sakit ng pag-inat ng kanyang katawan at ang maliliit na tinik na dumampi sa kanyang mga daliri. Pinitas niya ito at, nang walang pag-aalinlangan, inabot kay Ara. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Dahan-dahan nitong tinanggap ang bulaklak, ang mga daliri nito ay bahagyang dumampi sa kanya. Muli, naramdaman niya ang kuryenteng iyon. Salamat po, sabi nito, namumula ang mga pisngi. Hindi sumagot si Marco. Tinitigan lang niya kung paano nito inilagay ang rosas sa kanyang dibdib, na para bang isa itong mamahaling hiyas. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, hindi niya naramdaman na isa siyang pasyente. Naramdaman niyang isa siyang lalaki. Isang lalaking nagbigay ng bulaklak sa isang babae. Ang pakiramdam na iyon ay bago, nakakatakot, ngunit higit sa lahat nagbibigay buhay. Ang mga pader na itinayo ni Marco ay hindi lang basta gumuho, sila'y tinunaw ng isang klase ng init na hindi niya alam na kaya pa niyang maramdaman. Nagsimula silang mag-usap, hindi na tungkol sa gamot o therapy, kundi tungkol sa mga pangarap, sa mga nakaraan, sa mga maliliit na bagay na bumubuo sa buhay. Nalaman niyang pangarap ni Ara na magkaroon ng isang maliit na coffee shop sa tabi ng dagat. Nalaman niyang paborito nito ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. At siya naman, sa unang pagkakataon, ay nagkwento. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, ang panggigipit na maging isang Del Marco, ang kanyang pagmamahal sa karera ng sasakyan, bago pa man siya napilitang pumasok sa mundo ng korporasyon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala at pinakikinggan ang tunog ng apoy sa fireplace, nahanap ni Marco ang sarili niyang nakatitig na naman dito. Si Ara, na abala sa pag-aayos ng kanyang medical kit, ay may isang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang mukha. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at maingat na inalis ang hibla ng buhok at inipit sa likod ng tainga nito. Natigilan si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ara, sabi ni Marco, ang pangalan nito ay tila isang panalangin sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Ikaw, Lee. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. Ikaw ang unang tao, sa loob ng napakatagal na panahon, na nagparamdam sa akin na gusto ko ulit mabuhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Hindi luha ng lungkot, kundi ng isang emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ngumiti ito, isang iting puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na nahulog na siya. Nahulog siya sa babaeng nagpakita sa kanya na kahit ang pinakawasak na puso ay maaari pa ring tumibok muli. Ngunit ang mga sandaling perpekto ay madalas na panandalian lamang. Kinabukasan, habang masayang nag-uusap sina Marco at Ara sa veranda, isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang tunog na bumasag sa kanilang tahimik na paraiso. Mula sa kotse, lumabas ang isang babaeng tila diyosa. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na bumabagay sa perpekto nitong katawan. Ang bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ang ngiti nito ay kasing perpekto at kasing lamig ng isang diamante. Isabel Salvador. Nanigas si Marco sa kanyang wheelchair. Ang lahat ng init sa kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng yelo. Naglakad si Isabelle papunta sa kanila, ang mga takong ay tumutunog sa batong sahig, isang tunog ng paparating na panganib. Nilagpasan niya si Ara na para bang hindi ito nag-i-exist, na para bang isa lang itong hangin. Yumuko siya at niyakap si Marco ng mahigpit, ang mamahaling pabango nito ay sumasakal sa hangin. I'm back, did I love, bulong nito, sapat na para marinig ni Ara. Itinulak siya ni Marco palayo, ang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Umalis ka. Ngunit pumiti lang si Isabelle, isang iting puno ng kumpiyansa at lihim. Tumingin ito kay Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumatagos, nakatingin sa nanlalaking mga mata ni Ara na nakatayo sa likuran. Hindi ka pwedeng magtago sa akin, Marco, sabi ni Isabel, ang boses ay malambing ngunit puno ng pagbabanta. At pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng kahulugan. Lalo na ngayon, dagdag niya, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Ara. Na may kailangan kang panagutan.
Ang mga salita ni Isabel ay parang isang matalim na punyal na direktang tumama sa puso ni Araceli. May kailangan kang panagutan. Ang kamay ni Isabel na nakapatong sa tiyan nito. Ang paraan ng pagtingin nito kay Marco. Ang paraan ng pagngiti nito na puno ng pag-aari. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Ara, bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita, isang katotohanang sumisira sa lahat ng pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, tila isang estatwa, habang pinapanood ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Nakita niya ang galit sa mukha ni Marco, ngunit hindi nito maitatanggi ang pananahimik nito matapos sabihin iyon ni Isabel. Pumasok tayo sa loob, Marco. Marami tayong dapat pag-usapan, sabi ni Isabel, hindi na hinintay ang sagot nito. Hinawakan nito ang mga hawakan ng wheelchair at nagsimulang itulak ito papasok sa mansyon, na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Naiwan si Ara sa veranda, mag-isa, kasama ang rosas na ibinigay sa kanya ni Marco kanina. Ang bulaklak na kanina lang ay simbolo ng pag-asa, ngayon ay tila isang paalala ng isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng hangin ang Tagaytay, o baka naman ang puso niya lang ang nanlalamig. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno para kay Ara. Nananatili si Isabel sa mansyon, umaasta na parang siya ang reyna. Kinukuha nito ang lahat ng atensyon ni Marco. Nagpapadala ito ng mga utos sa mga kasambahay. At higit sa lahat, tinitiyak nitong mararamdaman ni Ara na siya ay isang tagalabas, isang hamak na nurse na walang lugar sa mundo nila. Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga gamit sa sala, aksidenteng naiwan ni Isabel ang isang photo album sa ibabaw ng mesa. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, binuklat ito ni Ara. Ang bawat pahina ay puno ng mga litrato ni Marco at Isabel, magkayakap sa isang yacht, magkahalikan sa ilalim ng Eiffel Tower, masayang tumatawa sa isang party. Sila ay perpekto para sa isa't isa. Isang magandang pares mula sa iisang mundo. At si Ara? Siya ay isang pagkakamali, isang pansamantalang aliw para sa isang lalaking nalulungkot. Oh, nandyan ka pala. Nagulat si Ara nang biglang sumulpot si Isabel sa kanyang likuran. Mabilis niyang isinara ang album. Ngumiti si Isabel, isang iting puno ng awa. Nakakamiss, di ba? Ang dami naming pinagdaanan ni Marco. Lalo na yung huling gabi namin bago ang aksidente, it was a night to remember. Sinabi niya iyon habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ara, bawat salita ay may dalang lason. Sinubukan ni Ara na huwag pansinin. Sinubukan niyang maniwala kay Marco sa mga sandaling pinagsaluhan nila. Ngunit ang mga binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang mga boses mula sa opisina ni Marco. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. You have to do the right thing, Marco, boses iyon ni Atty. David Reyes, ang taong nagpasok sa kanya sa trabahong ito. Isabel is carrying your child. Panagutan mo yan. Hindi ko alam, David. Hindi ko alam ang gagawin ko, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng pagkabagabag. Napatakip si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Iyon na. Iyon na ang kumpirmasyon. Ang sarili niyang mga tainga ang nakarinig. Tumakbo siya palayo, pabalik sa veranda, kung saan naramdaman niya ang unang sinag ng pag-asa. Ngayon, ang lugar na iyon ay tila isang sementeryo ng kanyang mga pangarap. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang bintana ng silid ni Marco. Maya-maya, nakita niyang pumasok si Isabel sa kwarto. Pagkatapos, bigla itong napahawak sa kanyang sentido na parabang nahihilo. At si Marco, mula sa kanyang wheelchair, ay mabilis na lumapit at sinalo ito. Mula sa malayo, sa mata ng isang pusong wasak na, ang eksena ay malinaw. Hindi ito pagsalo. Isa itong yakap. Isang yakap ng isang lalaking pinipili ang ina ng kanyang magiging anak. Iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Umakyat si Ara sa kanyang silid, ang mga paa ay tila walang lakas. Parang isang multo siyang gumalaw, kinuha ang kanyang maliit na maleta at sinimulang ilagay ang kanyang ilang gamit. Ang puso niya ay manhid na. Wala nang luha. Tanging isang malawak at walang katapusang kalungkutan. Bago siya umalis, dumaan siya sa opisina ni Marco. Nakita niya ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Ang sobreng kanina lang ay hawak-hawak ni Atty.
Reyes. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel. Isang resulta ng ultrasound. May maliit na imahe at mga salitang nakasulat, gestational age, 8 weeks. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Ang katotohanan ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. 8 linggo. Ibig sabihin, bago pa man siya dumating sa buhay ni Marco, mayroon nang nabuo sa pagitan nila ni Isabel. Siya lang pala talaga ang panakipbutas. Sumulat siya ng isang maikling liham sa isang piraso ng papel, ang kamay niya ay nanginginig ngunit ang isip ay desidido na. Sir Marco. Salamat po sa lahat. Panahon na po para bumalik ako sa sarili kong mundo at para harapin ninyo ang pamilya ninyo. Maging masaya po sana kayo. Nagpapasalamat. Araceli. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagbubuntis ni Isabel. Hindi niya binanggit ang sakit na nararamdaman niya. Para saan pa? Ang katahimikan niya ang tanging yaman na natitira sa kanya. Maingat niyang inilapag ang sulat sa ibabaw ng una ni Marco, sa tabi mismo ng rosas na ibinigay nito sa kanya, na ngayon ay nagsisimula ng malanta. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, dahan-dahang lumabas si Araceli Santos. Dala ang kanyang maliit na maleta at ang durog niyang puso, naglakad siya palayo sa dambuhalang gate na minsan ay tiningala niya ng may pag-asa. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo ay isang pako sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang gawin ito. Para sa sarili niya. Para sa dignidad na natitira sa kanya. Umalis siya ng walang paalam, walang paliwanag, tinatangay ng malamig na hangin ng gabi. Ang hindi niya alam, habang siya ay naglalakad palayo, may dala siyang isang sikreto sa loob ng kanyang sinapupunan, isang sikretong mag-ugnay sa kanya magpakailanman sa lalaking pilit niyang tinatalikuran. Iniwan niya si Marco, sa pag-aakalang ibinabalik niya ito sa tunay nitong pamilya, hindi alam na siya pala mismo ang sumisira sa pamilyang para talaga sa kanila. 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, muling itinayo ni Marco del Marco ang kanyang sarili mula sa abo. Ang lalaking minsang nakakulong sa isang wheelchair ay ngayon naglalakad na muli, bawat hakbang ay matatag at puno ng otoridad. Ang lalaking minsang nagkulong sa isang madilim na silid sa Tagaytay ay ngayon nakaupo sa pinakamataas na palapag ng Del Marco Tower, ang hari ng kanyang imperyo. Nakatingin siya ngayon mula sa salaming pader ng kanyang opisina, pinapanood ang mga maliliit na sasakyan na gumagalaw sa ibaba. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Ang kapangyarihan. Ang kontrol. Ang respeto. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, kapag ang ingay ng negosyo ay humihina at ang tanging kasama niya ay ang kanyang sarili, nararamdaman niya ito. Ang kalungkutan. Isang butas sa kanyang dibdib na kasing lawak ng tanawin sa kanyang harapan. Isang butas na may pangalan. Araceli. Ang kanyang telepono ay tumunog, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Sir, anong gagawin natin sa project sa Cebu? They're asking for the 1-month extension. The project head had family emergency. Cancel the project, malamig na sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa labas. Fire the project head. Pero sir, may pamilya po yung tao. Wala akong pakialam sa pamilya niya. This is a business, not charity. Find someone who can do the job. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang assistant. Ito na siya ngayon. Isang taong walang puso. Isang taong tinuruan ng karanasan na ang pagtitiwala ay para sa mga tanga at ang pag-ibig ay isang lason. Ang pag-alis ni Ara ang nagturo sa kanya yon. Flashback. 4 na taon, David. 4 na taon, sigaw ni Marco, ibinabato ang isang folder sa mesa ng kanyang abogado at matalik na kaibigan. Naghanap tayo sa bawat sulok ng Pilipinas. Paanong nangyaring parang bula siyang naglaho? Kalmadong pinulot ni Atty. David Reyes ang folder. Marco, we've looked everywhere. Ginamit na natin lahat ng koneksyon mo. Maybe she doesn't want to be found. Baka masaya na siya sa iba. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa ugat ni Marco. Masaya na sa iba. Ang ideya ay sumusugat sa kanya, ngunit iyon na rin ang unti-unti niyang tinanggap.
Iniwan siya. Pinili niyang umalis. Iyon ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 4 na taon. Ang kasinungalingang binuo ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. End of flashback. Napabuntong hininga si Marco at tiningnan ang kanyang relo. Mayroon siyang meeting sa isang bagong investor sa isang restaurant sa isang malaking mall. Ayaw niya ng mga meeting sa labas, ngunit mapilit ang investor. Pagdating niya sa mall, maaga siya ng 30 minuto. Habang naglalakad sa gitna ng maraming tao, isang pamilyar na tunog ang umagaw sa kanyang atensyon. Tawanan ng mga bata. Nagmumula ito sa isang indoor playground sa gitna ng mall. Isang makulay na lugar na puno ng buhay at saya. Isang lugar na hindi nababagay sa isang taong tulad niya. Akma siyang lalayo, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang maliit na batang babae. Nakaupo ito sa isang swing, ang maliit nitong mga paa ay nakabitin. May hawak itong manika. Ang buhok nito ay itim at tuwid, tulad ng sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga mata nito. Nang tumingin ito sa direksyon niya, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang mga matang iyon kilala niya ang mga iyon. Iyon ang mga mata ng kanyang ina. Iyon ang mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. At pagkatapos, umiti ito. Isang ngiting nahihiya, isang ngiting nagpapaalala sa kanya ng mga hapon sa veranda, ng mga rosas sa hardin. Isang ngiting para lamang sa isang tao niya ipinakita. Hindi. Hindi maaari. Nakatayo lang si Marco na parang isang estatwa, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang ingay ng mall ay nawala. Ang mga tao sa paligid niya ay lumabo. Ang tanging malinaw lang ay ang batang babae sa swing. Maya! Halika na, anak! Isang boses. Isang boses na naging musika sa kanyang mga panaginip sa loob ng 4 na taon. Isang boses na sinubukan niyang kalimutan pero hindi niya magawa. Dahan-dahan, lumingon si Marco sa direksyon ng boses. At doon, nakita niya siya. Nakatayo sa gilid ng playground. Mas payat. Mas simple ang pananamit. May bahid ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit walang duda. Siya pa rin iyon. Si Araceli. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng maingay at magulong lugar. Para kay Marco, ang 4 na taon ay biglang naglaho. Bumalik siya sa Tagaytay, sa isang lalaking lumpo na umibig sa kanyang nurse. Bumalik siya sa sakit, sa pag-iwan, sa kalungkutan. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa, parehong hindi makagalaw, mga bilanggo ng isang nakaraang hindi pa tapos. Ang spell ay nabasag nang tumakbo ang batang babae palayo sa swing. Ngunit hindi ito tumakbo papunta kay Ara. Tumakbo ito papunta sa kanya. Huminto ang bata sa harap ni Marco na nanatiling nakatayo at hindi makahinga. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Ikiniling nito ang ulo, tila nagtataka sa nakikita. At sa gitna ng katahimikan sa pagitan nila, nagsalita ang bata, ang boses ay maliit at malinaw. Sir, bakit po kayo umiiyak? Sir, bakit po kayo umiiyak? Ang inosenteng tanong ni Maya ay parang isang malakas na kulog na gumising kay Ara mula sa kanyang pagkatulala. Nakita niya ang isang butil ng luha na dumaloy mula sa mata ng lalaking kinamumuhian at minahal niya ng sabay. Si Marco. Agad siyang kumilos. Maya! Dito ka kay mommy, tawag niya, ang boses ay nanginginig. Tumakbo siya palapit at mabilis na hinila ang anak palayo kay Marco, na para bang ang lalaki ay isang apoy na maaaring makapaso sa kanila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Maya at, nang hindi tinitingnan si Marco, nagsimula siyang maglakad palayo. Ara, sandali! Narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran, isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Binilisan niya ang kanyang paglakad, hila-hila ang nagtatakang si Maya. Ara, mag-usap tayo. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Napilitan siyang huminto at humarap. Wala tayong dapat pag-usapan, mariin niyang sabi, pilit na hindi tinitingnan ang mga mata nito. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aalalang mukha ni Maya. Mommy, who is he po? Tanong ng anak niya. Wala, anak. Stranger lang siya. Halika na. Hinila ni Ara si Maya, ngunit hindi bumitaw si Marco.
Ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit puno ito ng desperasyon na pumigil kay Ara sa pag-alis. Please, Ara. 10 minuto lang, pakiusap ni Marco, ang boses ay nagmamakaawa. Sa coffee shop. Para lang makapag-usap tayo. I owe you an explanation. You owe me one. Tumingin si Ara sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimula ng tumingin. Ang huling gusto niya ay isang eksena. Tumingin siya kay Maya, na ngayon ay takot na nakatingin sa kanilang tatlo. Sa huli, tumango siya ng walang gana. Naupo sila sa isang sulok ng isang mataong coffee shop. Si Maya ay binigyan ni Ara ng papel at krayola para malibang. Si Marco ay hindi inaalis ang tingin kay Maya, na para bang sinusubukan niyang isaulo ang bawat detalye ng mukha ng bata. Ilang taon na siya? Tanong ni Marco, diretso sa punto. Wala kang pakialam, matigas na sagot ni Ara. May pakialam ako, Ara. Dahil kamukhang-kamukha ko siya. Kamukha niya ang nanay ko, giit ni Marco, ang boses ay nagiging mas matatag. 4 na taon na ang nakalipas mula nang umalis ka. Ilang taon na siya? Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kapal ng mukha niya. Bakit? Interesado ka na ngayon sa mga bata? Kumusta na pala ang anak mo kay Isabel? Lalaki ba o babae? Natigilan si Marco. Ang akusasyon ni Ara ay tumama sa kanya na parang isang sampal na hindi niya nakita. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Anong bata? Anong anak? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Huwag na tayong maglokohan, Marco. Nakita ko ang ultrasound. Narinig ko kayo ni Atoy David na nag-uusap. Pinapayo niya sa'yo na gawin mo ang tamang bagay. Kaya umalis ako para gawin mo iyon. Para buuin mo ang pamilya mo. Ang bawat salita ni Ara ay parang isang piraso ng puzzle na hindi maintindihan ni Marco. Ultrasound. Tamang bagay. Pamilya. Ara, anong bata? Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili, dahilan para mapatingin sa kanila ang ilang customer. Hindi kami nagkaanak ni Isabel. Hindi kailanman. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Ara, isang pagkalitong sumasalamin sa nararamdaman niya. Imposible, bulong ni Ara. Nakita ko ang resulta, di. Anong resulta? Ang totoo, Ara, ay nakunan si Isabel ilang linggo lang matapos siyang bumalik sa Tagaytay. At nalaman ko pagkatapos na hindi sa akin ang batang iyon. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marco na puno ng galit at sakit na matagal na niyang kinimkim. Iniwan mo ako para sa isang kasinungalingan, Ara. Iniwan mo ako ng walang paliwanag. Hinanap kita. Araw-araw sa loob ng 4 na taon, hinanap kita. Nakita ni Marco ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Ara. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Nagsimulang manginig ang mga labi nito. Hindi totoo yan. Ito ang totoo, giit ni Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tumawag. Javier, I need background check on Isabel Salvador. Now. I want to know everything. Her marriage, her child, everything. And get me everything you can find on Attorney David Reyes' connection to the Salvador family. Ibinaba niya ang tawag at muling hinarap si Ara. Malalaman natin ang totoo. Ngayon din ni. Chuin ija Ara y Marco. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Ara. Dinala sila ni Marco sa kanyang opisina sa Del Marco Tower, isang lugar na napakataas at napakalamig, tulad ng lalaking nagmamay-ari nito ngayon. Si Maya ay natutulog sa isang mahabang sofa, pagod sa mga nangyari. Habang naghihintay, isa-isang dumating ang mga email sa laptop ni Marco. Bawat isa ay isang piraso ng katotohanang sumisira sa 4 na taon ng kasinungalingan na pinaniwalaan ni Ara. Isang marriage certificate, Isabel Salvador, ikinasal sa isang negosyanteng Amerikano, 2 taon na ang nakalipas. Isang birth certificate, isang batang lalaki, ipinanganak sa Amerika. Ang ama, ang asawa ni Isabel. Isang medical record, nakunan si Isabel sa isang ospital sa Maynila, 8 linggo at 3 araw pagkatapos niyang bumalik sa Tagaytay. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga.
Nagsinungaling si Isabelle. Ginamit siya nito. Ngunit ang huling email ang pinakamatindi. Naglalaman ito ng mga bank transfer, mga record ng tawag. Sa pagitan ni Atty. David Reyes at ng ama ni Isabel Salvador. Malalaking halaga ng pera ang inilipat sa account ni David ilang araw matapos umalis si Ara. Hindi ko maintindihan ni. Bulong ni Marco nakatitig sa screen. At pagkatapos, isang audio file ang lumabas. Isang recording. Isang tawag na nakuha ng private investigator ni Marco. Pinindot ito ni Marco. Ang boses ni David Reyes ang pumuno sa tahimik na opisina, malinaw at walang duda. Nagawa ko na. Wala na siya. Walang kahit anong bakas. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lahat ng lead, ako na ang bahalang magtago. Hindi na siya mahahanap ni Marco. Tulad na napag-usapan natin, Jimmy Salvador. Ang utang na loob ko sa pamilya ninyo, bayad na. Ang recording ay nagpatuloy, isinasalaysay ang bawat hakbang na ginawa ni David para itago si Ara, para sirain ang bawat pagtatangka ni Marco na mahanap siya. Binitiwan ni Marco ang mouse. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan, ang mukha ay isang maskara ng kawalan ng paniniwala, na unti-unting napalitan ng matinding galit at pagtataksil. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong itinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang buhay. Siya. Siya ang may kasalanan ng lahat. Tumingin si Marco kay Ara, na nakaupo sa kabilang panig ng mesa, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pag-alis ni Ara ay hindi kasalanan nito. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano na sumira sa kanilang dalawa. Tumayo si Marco at naglakad papunta sa malaking bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tinawagan niya ang kanyang security. Hanapin niyo si Atty. David Reyes. Dalhin niyo siya dito. Ngayon din ni. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang personal na abogado. I'm pressing charges. Conspiracy, fraud, obstruction of justice. Laban kay Isabel Salvador at David Reyes. Nang maibaba niya ang telepono, humarap siya kay Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang emosyon na mas malalim pa. Isang emosyon ng pagsisisi, ng sakit, ng 4 na taong nasayang. Idinayal niya ang isang numero sa intercom. Ang boses ng kanyang sekretarya ang sumagot. Yes, sir. Cancel all my meetings for the rest of the week, utos ni Marco. I have something more important to attend to. What is it, sir? Tumingin si Marco kay Ara at pagkatapos ay sa natutulog na si Maya. Ray family. Ang mga sumunod na araw ay isang whirlwind. Ang mga pangalan ni na Isabel Salvador at David Reyes ay laman ng balita. Ang iskandalo ay yumanig sa mundo ng mayayaman. Ngunit para kay Ara, ang lahat ng ingay na iyon ay tila nasa malayong lugar lamang. Ang mundo niya ay umikot lamang sa loob ng isang penthouse, unit na ipinaayos ni Marco para sa kanya at kay Maya, isang lugar na malapit sa opisina nito. Isang lugar kung saan nagsimula silang huminga muli. Hindi naging madali. May mga gabing hindi makatulog si Ara, binabagabag ng mga paano kung. Paano kung hindi siya umalis? Paano kung nagtanong siya? Paano kung naniwala siya kay Marco? Ang 4 na taon ng paghihirap ng pag-iisa ay isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Si Marco, sa kabilang banda, ay nahaharap sa sarili niyang mga demonyo. Ang multo ng pagtataksil mula sa kanyang pinakamatalik na kaibigan at ang pagsisisi sa 4 na taong hindi niya nakasama ang kanyang anak. Isang gabi, pumasok si Marco sa unit nila. Hindi na siya ang sihi na nakapormal na kasuotan. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at maong, mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Dala niya ang 2 box ng pizza at isang malaking teddy bear para kay Maya. Habang masayang kumakain si Maya ng pizza sa sala, naupo si Marco sa tapat ni Ara sa kanilang maliit na dining table. Ara, nagsimula siya, ang boses ay mahina. Wala nang makakapagbalik sa 4 na taon na nawala sa atin. At alam kong sorry ay hindi sapat para punan ang lahat ng sakit na dinulot ng kasinungalingan na yun. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong malaman mo.
Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko. Dapat naging mas malakas ako para sa'yo. Dapat hindi kita hinayaang maniwala sa kanila. Dapat mas pinrotektahan kita. Tumingin si Ara sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sinisisi ko rin ang sarili ko, Marco, amin niya sa mahinang boses. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat hindi ako tumakbo. Duwag ako. Hindi, mabilis na sagot ni Marco, iniabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa. Hindi ka duwag. Nasaktan ka. At sa gitna ng sakit, ginawa mo ang sa tingin mo ay tama. Pinalaki mo si Maya ng mag-isa. Ipinaglaban mo siya. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko, Ara. Ang init ng kanyang kamay at ang sinseridad sa kanyang mga salita ay unti-unting tumunao sa iyelong bumabalot sa puso ni Ara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa bigat na kanyang dinadala. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kanilang magkahawak na kamay. Ang pinakamahirap na laban para kay Marco ay hindi ang kaso laban kina Isabel at David. Iyon ay trabaho ng mga abogado. Ang tunay na laban ay ang makuha ang tiwala ng sarili niyang anak. Si Maya ay magalang sa kanya, ngunit may distansya. Para sa bata, si Marco ay isang estranghero na bigla na lang pumasok sa buhay nilang mag-ina. Isang hapon, nakita ni Marco si Maya sa sala, malungkot na nakatingin sa kanyang mga laruan. Lumuhod si Marco sa tabi nito. Anong problema, princess? Malambing niyang tanong. Wala po, sagot ni Maya hindi tumitingin. Namimiss ko lang po yung luma nating bahay. Naramdaman ni Marco ang isang kirot sa kanyang puso. Gusto mo bang maging masaya ulit tulad ng dati? Tumango si Maya. Kung ganon, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco. Dahil ang mommy mo masaya lang siya kapag masaya ka. At ako masaya lang ako kapag masaya ang mommy mo. So, para tayong isang team. Kung masaya ka, masaya kaming lahat. Tumingin si Maya sa kanya sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay puno ng pag-uusisa. Team po tayo. Team, nakangiting sabi ni Marco. Team, happy si mommy. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang unang sinag ng tagumpay. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng mga hapon ng paglalaro sa parke, mga gabi ng pagbabasa ng bedtime stories, at maraming pizza, ang pader sa pagitan ni Marco at Maya ay unti-unting gumuho. Nagsimula na siyang tawagin ni Maya na Daddy. Bawat pagtawag na iyon ay musika sa pandinig ni Marco. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay nagsimulang maging normal. Naging regular na tanawin na ang paghatid ni Marco kay Maya sa eskwela, ang kanilang mga family dinner, at ang mga simpleng gabi ng panonood ng pelikula sa bahay. Ang mga sugat ay naghihilom. Ang tiwala ay muling nabubuo. Ang pagmamahalan na minsan ay pinutol ay nagsimulang mamukadkad muli, mas matatag at mas malalim ngayon, diniligan ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Isang weekend, dinala ni Marco sina Ara at Maya sa Tagaytay. Sa mansyon na minsan ay naging simbolo ng kanilang kalungkutan. Ngunit ngayon ang lugar ay iba na. Ang makakapal na kurtina ay nakabukas na, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang mga silid ay puno ng tawa ni Maya. Sa hardin, sa mismong lugar kung saan inabutan ni Marco ng rosas si Ara, muli silang tumayo. Naaalala mo ba? Tanong ni Marco. Paano ko makakalimutan? Nakangiting sagot ni Ara. Lumuhod si Marco sa harap ni Ara, sa kabila ng bahagyang paninigas ng kanyang mga binti, isang paalala ng kanilang nakaraan. Kinuha niya ang kamay nito. Ara, dito sa lugar na ito, tinuruan mo akong mabuhay muli. Tinuruan mo akong umibig. At sa lugar ding ito, nasaktan kita at hinayaan kitang mawala, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ayoko nang mangyari ulit yun. Ayoko nang magkaroon ng kahit isang araw na hindi kita kasama, na hindi ko kasama si Maya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. Dati, tinulungan mo akong maglakad muli. Ngayon, gusto kong sabay tayong maglakad habang buhay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara, ang sarili niyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Araceli Santos, will you marry me? Will you be the family forever?
Si Maya, na kanina pa pala nanonood mula sa malayo, ay tumakbo palapit. Say yes, Mommy. Para official na tayong team, happy si Mommy. Natawa si Ara sa gitna ng kanyang pagluha. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking kanyang minahal, iniwan at muling natagpuan. Ang lalaking kasama niyang sinaktan ng nakaraan, ngunit kasama rin niyang bubuin ang hinaharap. Tumango siya, hindi na kailangan ng mga salita. Yes, bulong niya. Yes, Marco. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Ara ng mahigpit. Si Maya ay yumakap sa kanilang mga binti. At doon, sa ilalim ng kalangitan ng Tagaytay, sa gitna ng mga rosas, ang tatlong nasirang piraso ay sa wakas ay nabuo. Isang pamilya, pinagtibay ng sakit, pinagbuklod ng pagpapatawad, at handang harapin ang habang buhay ng magkakasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Ara, at ng kanilang munting si Maya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa madilim na silid ng mansyon sa Tagaytay hanggang sa muling pagbubuo ng isang pamilyang sinubok ng panahon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pighati, at bawat kislap ng pag-asa ni Ara at Marco. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay hindi perpekto, at kung minsan, ang mga pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong hindi natin inaasahan. Ngunit higit sa lahat, ang kwento nila ay isang paalala ng pag-asa. Isang paalala na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga pagkakamali, kundi sa tapang na harapin at itama ang mga ito ng magkasama. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumago sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot mula sa kanilang paglalakbay? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat.